Pero paano po kung yung pananahimik o hindi yung pagsasabi ng kumpleto ay perjury din po ba? Example, may sinasabi ka, edited, parang video. Ang story, ganyan kahaba ang story. Pero dinidelete mo yung mga facts na hindi makatulong sa'yo, dinidelete mo. Tapos yung gusto mo lang na facts, ito lang sinasabi mo. Sabi ng batas willful and deliberate omission of a material facts. Kasi omission, yung tinanggal mo yung ibang story. Para maiba ang konteksto ng story mo. Willful and deliberate omission of material facts by making false statement under oath before a notary public is still considered perjury. Perjury pa rin yan under US versus isa case to, lumang kaso na to, mga 1950s pa na kaso to. 50s, 60s. Nag-omit ka ng mga statement, nag-omit ka ng facts, tapos yung facts na yan, material sa kaso that might affect the outcome or merits of the case. Tapos hindi mo sinasabi yon para at least, hindi mo sinasabi yon, edit mo yung facts, tinitwist mo ang facts para maiba ng konteksto ng story ng kaso, that is still considered perjury. So ang perjury, hindi lang acts. Kasama doon ang omission. Kasi omission, pananahimik, pag-edit, pagtanggal sa ibang mga story para maiba ang story ng kaso or story ng statement mo, still perjury yan. Bakit? Omission of a material matter is still considered perjury as long as willful, deliberate, under oath before a notary public, and that notary public is authorized to administer oath, and that is considered perjury.